Mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loob. So ito, kakatapos ko lang magpakain ng mga ibon, kakatapos lang din nilang lumipad. Ito, may biglang bumabang ibon, no? Naka-sticker pa siya. Ayan, no? So ayun, meron pang isang ibon sa labas, si Pilay, yung gwarpa. Ito, biglang bumaba din, no? Papasukin natin kasi mukhang gustong pumasok ng ibon. Oh, papasok nga, oh, ayan, pumasok na, oh. O lang ya, gutom na gutom. Pumasok. Ayan, nakagwar pa rin. Ay, Gasti, lumabas isang ibon natin. Ha, papasok din yan. Ayan, no. Pumasok yung, bigla lang bumaba din eh, oh. Tapos, ayan. Gutom na gutom. Pagod na pagod din yung ibon. Ayan, oh. Ang amo, oh. Sa sobrang gutom siguro. Ay, isang ibon natin lumabas eh. Papasukin na nga natin to. Kasi lumabas pa yung isa eh. Ayun, mamaya natin kilatisin. Papasukin lang natin itong isang ibon natin. Gulat ako, bigla lang bumaba eh. Nakatambay ako dun eh. Nandito yung mga ibon natin eh. Binibigyan ko ng pa isa-isang patoka eh. Bigla siyang bumaba din eh. No, gusto kasi itong isa natin eh. Ano na? Pasok. Si Pila, yung gwarpo, nandito pa rin, hindi pa rin umaalis. Sanay na dito sa atin, sumasabay sa ronda yan. Kaso hindi siya pumapasok. Pagka pinawawala natin sa umaga, sa hapon siya pumapasok. Nanginginain kasi sa labas. Ngayon yung natin, lock visitor, biglang pumasok na lang eh. Oh. Naka-sticker siya ng ng Yona. Pasok na. Pasok. Masok na natin yung lumabas. Itong gwarpa ayaw pa rin, si Pilay. Papasok na si Pilay. Pasok. Oh, bahala ka nga. Papasukin na natin kilatisin na natin yung Yan, yung lock visitor. Gulat ako, biglang bumaba eh. Yan, papasok na pala si Pilay. Ayun, pumasok na. Sa hapon lang pumapasok yan. Walang ginawa yan kundi manginain sa labas. Kaya ayun, pagka ronda niya sa umaga at pagkababa, diretso na siya sa ilalim ng mga kulungan. Doon na siya nanginginain. Ayan yung lock visitor natin. Gutom na gutom. Pakainin nga natin sa kabilang section. So ito, ulihin natin. Gutom na gutom. Kawawa naman. Gandang ibon. Mukhang mukhang matanda na. Nilaro siguro ulit. Pasok tayo dito sa loob. Grabe yun. Sobrang gutom ng ibon na to. Ayan. Buti dito siya napadpad sa atin. Gulat na lang ako. Bigla bumaba doon kanina eh. Gutom pa yung mga pang-nerd natin. Pero ang dami ko nang binigay sa kanya. Balljack na yung mga butchi nila. Pero gusto pang kumain. Ayan. Gutom na gutom. Mukhang matagal tong nawala. Saan kaya to nawala? Anong club kaya ito? Yona Singsing eh. Mamaya titignan natin. Maamo yung ibon eh. Saka ang laking ibon. Ang amo. Gutom na gutom. Meron siyang strap na orange. Mukhang mukhang matanda na yung ibon. Siguro breeder na. Tapos nilaro ulit. Grabe yung gutom ng ibon, Talagang binakbakan niya yung patokan. Dami nang binigay ko na halos ang dakot yun. Ito mga ibon naman natin, mga gusto pang makinain eh, mga busog na to. Napakadami na nung binigay ko sa kanilang patoka. Yan, pinalalakas na kasi natin sila eh. Kanina, sila eh. Maganda yung naging lipad nila nung umaga saka ngayong hapon eh. Yan, mukhang mukhang umayaw na. Ang dami pa din eh, iniwanan niya. Gusto niya yung mas maliliit na buto. Ayan. Halo ko. Ayan, dami pang patoka. Ba't di niya kainin yung mga piece? Ayan, kinain din. Yan, pagkatapos niya kumain, kikilatisin natin. Tapos bubuhod ko muna siya doon. Para makapagpahinga siya ng maayos. So ito mga utol yung ibon. Ayan, napakain na natin. Busog na siya.
Kaso yun nga, medyo manipis na yung katawan ng ibon. At napansin ko, meron siyang tatak sa pakpak. Medyo malabo na nga lang, kabilaan ng tatak niya. Ayan o. Hindi na nga lang masyadong kita. Pero meron siyang tatak. Dalawang magkabilaan pakpak. Pula. Dito, dalawa yung tatak niya. Tapos dito, isa lang. Kaso malabo na. Mukhang tatak pa niya dati yon. Ayan yung ibon o. Magandang ibon. Mukhang siya, mukhang barako. So may sticker nga siya na Yona. Silipin natin kung ano yung sticker niya. Ay, kung ano yung ring number niya. Saka kung anong club. Gulat ako kanina. Nandito ako nakatambay. Binibigyan ko ng patoka yung mga ibon natin. Bigla siyang bumaba dyan. Biglang lumapit. Gustong pumasok. Gustong makisabay dun sa mga ibon natin. Ayun, ito. Young bird siya ng SDR. Ayan o. Ang singsing niya ay BRPF SDR 2026 260782 ang ring number niya. Mukha lang young bird, mukha lang matanda yung ibon pero young bird pala siya 2026 yung ring niya Bali to? Baka nung nakaraang SDR to young bird. Ayan. Maganda yung ibon Mukhang nga lang, nalayo lang to ng husto. Baka pamaya sa gawing south pa to uuwi. Nagawi dito sa atin sa norte. Kaso ayan, masama ang panahon kahapon pa. Kaya siguro yung ibon di makauwi. At sa sobrang pagod dito napadpad sa atin. Nung nakita yung mga ibon natin kanina nung nagbibigay ako ng patoka, bumaba din siya sa sobrang gutom. Ayun yung ibon Magandang ibon siya, mukhang hangkap. Malaking ibon na mahaba. Ayun kitang-kita na pagod yung ibon. Nangingitim yung picture na manipis. Ayan, saka sa mata niya mukhang meron pa siyang tuka sa mata Ayun, may sugat sa mata. May sugat siya sa mata. Ayan. So buti dito sa atin napadpad. Mapagpapahinga natin yung ibon. Pag gumanda yung panahon, pwede na natin siyang i-release. Saka pagka lumakas-lakas na yung ibon. Ayan. Lalagay muna natin siya dun sa solo cage para makapagpahinga at bigyan ko ng tubig yung ibon. So ayan, bigyan natin ng tubig yung ibon. Ayan na, nilipat na natin siya din para mas makapagpahinga na siya. Ayan Uy, pansinin mo yung tubig. Ayaw niyo pansinin. Ayan, nakita na. Ay, patoka pa rin ang hinahanap Yan. Ayun, nakita na yung tubig. So ayan, nakainom na siya. So, hindi siya uhaw. Ang mas gusto nga niya, patoka. Tumigim lang ng konti sa tubig. So hayaan na natin. Marami naman na yung binigay ko Ngayon pagpapahingahin na natin to din para nang sa ganun makapag yung ibon, makapag-condition siya. At pag maganda na yung panahon, pwede na natin i-release. So masama pa kasi panahon Ayan makulimlim. So hindi makakauwi yung ibon kung sakaling pawalan natin dahil sa pagod niya. Kaya mainam na na lang muna siguro. Dito na lang muna siya. Pagpahingahin na lang muna natin. Pagka talagang maganda na panahon, pwede na natin siya i-release para makauwi siya sa kanila. So hindi ko alam kung saan club yun BFPR ang ring na ang tatak ng singsing niya. Hindi ko alam kung saan lugar yun. So hindi ako familiar sa singsing na yun. So baka pamaya sa gawing south pa nga ito, baka napadpad lang dito sa atin. At kaya ayan, hindi siya makauwi. Gawa nung masama ang panahon. May bagyo nga kasi. Bagyong Inday, pero wala, malayo naman na sa atin yun. Kaso ayan yung panahon, masama pa rin. Makulimlim, tas paulan-ulan. So kaninang umaga nga maulan, saka kanina nung nagpapalipad ako medyo mambon-ambon. Ayan, tapos yung ibang ibon natin, yan, bigyan ko na rin kayo ng update. Total, nandito naman na tayo. So eto, yung mga pang nerd natin, bali ngayon pinalalakasan natin sila. Lumilipad na sila ng isang oras, nag-iisang oras na rin sila mahigit kasi kaninang umaga. Ano na sila, nag-1 na rin 30 minutes sila, tas ngayong hapon pinag-isang oras natin sila. Okay naman, kaya naman na ng mga ibon natin. So malapit na rin mag-start yung training nila sa BBC kasi ang start ng training ng BBC ay sa katapusan nitong July. So baka na tayo magkarga siguro mga bandang August na.
para yung mga ibon natin mas mapalakas pa natin ng husto. Ayan sila oh. Bali 13 na lang tong young bird natin. Nabawasan pa sila ng isa kasi in-out ko na yung isang young bird natin, pasaway eh. So hindi ko na siya pinilit isabay dito sa paronda natin kasi masisira lang yung pagpapalakas natin dito sa mga ibon. So ayan nga sila oh, medyo mga pagod, lugmok. Kasi inaaraw-araw natin yung pagpaparonda sa kanila eh. At yun nga, pinoforce play ko na rin sila. Para pagtungtong ng training, eh may lakas-lakas na yung ibon natin. Ayan sila oh. 13, okay naman. Wag lang magkakasakit. So usong-uso adeno ngayon. May mga tropa tayo na nagkakarga na sa truck na tinamaan yung mga ibon nila ng adeno. So sana itong mga north natin, wag naman sanang tamaan ng adeno kasi yun nga, maiksi yung training ng BBC. Parang 14 lang ata yung training nun, derby na. So kung tatamaan pa ng adeno yung mga ibon natin, saka eye cold, eh yung gamutan hindi ganun kabilis eh. Kasi matagal ang gamutan pagka tinamaan ng adeno saka ng eye cold. So makakaiwanan sa training. Kaya sana wag nang tamaan ng sakit tong mga pang north natin kung sakali man. Kaya gusto ko na rin nga sana makapag-advance training para kung tatamaan man sila habang maaga, tamaan na. Habang di pa nag-start yung training. Kaso, yun nga, nagpapalakas pa lang tayo kasi kailan lang rumonda tong mga ibon natin. Kailan lang humaba yung pakpak nila. Kaya, ayan, ngayon, nagpapalakas pa lang tayo. So ayan, yung isang ibon pala na visitor natin, yung guwarapa, ayan na. Dito na tumira sa atin to. Ayaw na talaga niyang umalis eh. So ang diskarte nga niya, papawalan ko sa umaga yung mga ibon natin kasama siya. Pagkatapos bababa siya pagkatapos rumonda, hindi siya papasok sa umaga. Manginginain siya sa ilalim ng loft. Dito sa loft ko, saka sa loft ni Kuya, saka sa mga stockbird. Tapos sa hapon, pagka ganitong oras na, tapos nang rumonda yung mga ibon natin, tapos na rin kumain, saka siya papasok. So, ayaw nang umalis, mukhang dito na nanirahan. Ayan, medyo na rin, gumugulang na yung ibon, naglulugod na. Batang-bata pa to nung nahuli, nung nahuli ko siya, nung nahuli ko siya nung bali ang binti niya. So, ngayon, ayan, napalugon na. Siguro, mga next month, pakinis na tong ibon na to. Ayan, yung lakas niya, kasi lakas nitong mga pang north natin kasi sumasabay siya sa ronda sa umaga, saka sa hapon. Kung gaano katagal rumonda yung mga pang north, ganun din siya katagal rumonda. Ayan. So, baka isama ko to sa training. Kung mawala man siya, doon na siya mawala. Ayaw niya talaga umuwi sa amo niya. So, ayun. Yun yung update natin dito sa mga ibon natin na to. Ayan. Tapos, itong loft visitor natin, bukas ko na siguro siya pawalan or sa ibang araw. Depende pagka maganda na yung panahon. Ayan. Kawawa naman yung ibon. Pagod na pagod. Sobrang gutom pa. Kaya, ayan. Nung nakakita siya nung pagkain talagang nagpupumilit siyang pumasok kanina. Ayan, bigla siyang bumaba dyan, nagpupumilit pumasok. Ayan. So ayan, at hanggang dito na lang siguro muna yung video natin mga utol. At ko na lang kayo, i-update ko na lang kayo pagka i-release na rin natin tong mga itong natin, tong loft visitor natin na to. Gutom pa siya, baka bigyan ko pa ng konting patoka. Ayan. So yun lang muna yung update ko sa inyo sa mga ibon natin. Tapos yung salop natin, hindi ko pa ulit na nagagawa. Ang dami pang konti na lang naman na. Yung mga pinto na lang ang kulang. Saka dito nga sa waiting area babalutan. So hindi pa nagagawa, hindi pa naasikaso. Kaya itong mga pang north natin, dito na to lilipad sa lumang loft natin. Baka hindi na natin pilitin turuan doon sa kabilang loft, dito na lang muna. So ayun mga utol, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood.